Pagkatapos kumpirmahin itong si Coach Aldin Ayon na itong si Shonny Winston nga ay kanilang ite-trade dahil hindi raw nagfi-fit sa kanilang sistema, marami ang nag-speculate na sino naman kaya ang susunod. At ang isa doon sa pangalan lumabas ay itong si Justin Arana. Siyempre sasabihin ng mga fans na malabo na itong si Justin Arana ay i-trade ng Converge dahil ang plano talaga nila ay kunin itong si Justin Baltasar sa susunod na draft para meron silang Twin Towers. Pero dahil nga dito sa mga nakakagulat na moves ng Converge, sabi ng iba, wag na kayo magtaka kung si Arana nga ay kanila ring i-trade. At kung palugi pa ang gawin nila. Marami ang nagugulat dito at sa mga moves na ginagawa ng Converge at hindi nila maintindihan. Dahil parang yung mga players na kinukuha nila ay hindi sapat do sa mga pinapalit. At ito nga si Jerica Hanmis, o itong si Maverick Hanmisi at itong si Geronte ang pinakawalan nang walang kinukuha na kapalit. So sa tingin nga nung iba, kung maganda lang daw yung offer nitong TNT, SMB o kaya Hinebra para dito kay Justin Arana, ay baka bumigay din itong si Coach Aldin Ayo at i-trade na rin ito. Depende kung sinong ibibigay. Sa ngayon kasi, mukhang si Arana daw ay hindi raw iti-trade pero dahil nga dito sa nangyari kay Shonny Winston na kinonsider nung iba na untouchable dahil isa doon sa mga top scorers nila ay ngayon ay papakawala na. Huwag na raw tayong magtaka kung lahat ng players ng Converge ay i-trade na rin. Hindi pa natin natitiyak kung ano ba talaga ang plano nitong si Coach Aldin Ayo. Kung gagawin ng Twin Towers itong si Arana o si Baltasar. O baka si Baltasar ang gusto niyang gawin na franchise player nitong FiberXers. At meron pa nga mga lumalabas na balita na baka ito si Coach Aldin Ayo ay palitan na rin. So hindi natin natitiyak kung anong mangyayari dito sa Converge FiberXers. Dahil parang magulo talaga yung nagiging sitwasyon dito sa kanilang lineup ngayon. Ang latest na balita ngayon dito sa Converge FiberXers ay mukhang itong si Coach Aldin Ayo ay baka palitan na. Hindi pinapangalanan dito sa mga reports kung sumusubaybay kayo sa social media pero ang balita baka raw itong si Aldin Ayo ay bumalik na to sa collegiate ranks. At ang tanong na lang ngayon ay kung sino ang ipapalit dito ng Converge FiberXers. Hindi pa natin natitiyak yan pero mukhang parang nakikita na ng Converge na hindi yung sistema ang problema kaya sila nawawala ng players kung hindi ba kayo ng coach. So tignan natin kung magpapalitan na nga ito si Aldin Ayo ngayon at kung sino ang pwede nilang makuha. Ang isa doon sa mga pangalang lumilitaw ay itong si Tab Baldwin. Pero syempre of course alam natin ang unang magiging objection dyan na ito ay isang foreigner at hindi pwedeng mag-coach sa PBA. Pero kung kayo naman ay mga fans ng PBA, alam nyo naman na napakadaling paikutan yan. Pwede nilang i-appoint itong si Tab Baldwin bilang active consultant pagkatapos maglalagay ng isang dummy head coach. Kahit na sabihin na natin medyo masakit yung ganung word, pero gano'n naman talaga nangyari noon. Dito kay Bong Ravena. Kunwari siya ang coach ng TNT, pero ang talagang tumatawag ng mga plays ay si Mark Dickel. At sa San Miguel Beer, nangyari na rin yan nung nilagay nila itong si Raiko Toroman bilang consultant at ang coach daw ay si Olsen Rosella. Pero alam natin kung sino talaga ang nagiging coach doon. So maliwanag dito na dapat ay tignan muna natin kung sino ang ilalagay nga ng Converge dyan bilang bagong coach na kapalit. Pero sa ngayon kasi pwede nating masabi na itong Converge talaga nangangailangan na ng pagbabago dito sa kanilang lineup. Hindi lang doon sa mga players, kung hindi maski na doon sa coach at pati na doon sa kanila sigurong overall management dahil hindi maganda yung mga ginagawa nilang mga trades. Binigyan ng 3-year contract extension nitong Magnolia Chicken Templados itong si Aris Junicio. At hindi na nakagugulat ito dahil nakita naman natin kung gaano kaganda ang nagiging performance ng nasabing player. Si Junicio ay isang backup na power forward, stretch 4 itong si Coach Chito Victolero at nagiging crucial yung mga 3-point shooting nito. Alam natin isa yan doon sa mga gusto sa mga players ni Coach Victolero yung may tira sa labas na big man. At yan ang ginagawa ni Dionisio para sa kanila. Itong 3-year contract na yan ay isang testament kung gaano kahalaga ang nasabing player dito sa sistema ng Magnolia Chicken Templados. Minsan ay nalalagay ang pangalan nitong si Aris Dionisio sa mga trade speculations. Pero mukhang maliwanag dito sa pagbigay ng contract extension ng Magnolia na hindi nila ito nanaisin na as much as possible gusto nilang manatili dito sa kanilang lineup. Ito si Dionisio dahil nakatutulong ito ng malaki
Kahit hindi man siya tinuturing na star player, nakita naman natin kung ano nakokontribute niya dito sa Magnolia pati na nung finals kontra sa SMB. So sa ngayon, doon sa mga trade rumors na lumalabas sa Magnolia, mukhang pwede na nating alisin ang pangalan nitong si Aris Dionisio dahil hindi siya pakakawalan nitong Magnolia Chicken Templados. If ever na mag-decide ang Magnolia na pakawalan nitong si Aris Dionisio, asahan natin na dekalibreng player din ang kanilang hahanaping kapalit para ito ay magamit ng mabuti. Pero sa ngayon, pagdating dito sa stretch 4, mukhang si Dionisio na talaga ang main man nitong si Aris, nitong si Coach Chito Victorero. So do sa mga teams na interesadong makuha ang serbisyo ng nasabing player, kinakailangan mag-offer din sila ng isang ganyan ding posisyon ang kayang gawin at yung pwedeng mag-blend in sa sistema ng Magnolia. Sa ngayon si Dionisio hindi yan iti-trade sa tingin ko, pero yung ibang players katulad nila Jackson Corpus, Jeric Ahamnisi, itong si Jed Mendoza at si Rom De La Rosa ay pwede pa. Follow up ito doon sa napabalita na itong si Coach Chot Reyes ng TNT ay interesadong makuha itong si Stephen Holt ng Terra Firma Jeep. Hindi naman tinatago nitong si Coach Chot Reyes na very impressed siya sa laro nitong si Stephen Holt, kaya hindi na nakapagtataka na gusto niyang makuha ito sa kanilang lineup. Ngayon ang tanong dyan ay kung sino ang pwedeng maging kapalit nito. Siyempre itong si Stephen Holt ay kinukonsidera na isa doon sa mga top players ng Terra Firma. Number 1 pick nga yan eh. At kung papalitan yan o idadalhin dito sa TNT, baka ang hilingin kapalit ay itong si RR Pugoy. Sa tingin ko kung Kib Montalvo hindi sasapat. Hindi natin alam kung pakakawalan ng TNT itong si RR Pugoy para dito kay Stephen Holt. Pero siguro lahat magdedepende sa magiging performance nito si Stephen Holt dito for the remaining conference. Sa ngayon kasi kailangan siguraduhin itong TNT Tropang Giga na kung makikipag-trade sila sa Terra Firma ay siguradong magiging patas. Tandaan natin na sa kampo ng SMC itong Terra Firma, kaya makikita natin dito kung sino ang pwedeng ibigay ng TNT. Ngayon kung ayaw nilang ibigay si RR Pugoy, ang tanong sino naman kaya ang hihilingin nitong Terra Firma na kapalit. Marami namang nandito sa lineup ng TNT. Obviously si Calvin Oftana hindi ite-trade yan. Ang tanong ngayon, yung kayang rights kay Mikey Williams ang hilingin kapalit nitong Terra Firma. Of course, lahat yan nakadepende pa rin dito kay Mikey kung siya ay pipirma doon sa kontrata na hinihiling ng TNT Tropa. Hindi pa rin doon magkasundo dito sa sweldo itong TNT at si Mikey Williams. Kaya baka medyo risky yan sa Terra Firma kung i-trade nila si Holt para dito kay Mikey. Kaya sa ngayon, mukhang ongoing pa rin yung negotiations na mangyayari bago magkaroon ng agreement o disagreement tungkol dito kay Stephen Holt kung mananatili siya sa Terra Firma o kung lilipat na siya dito sa TNT Tropang Giga. Shout out kay Romeo Conchada, RG Bueno at Dalina family, kay Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, Joseph Pineda, kay Jonald Malyari, Katsakino Dokusin. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Enju, Jason Mendoza, John Marcantos, Luis Alon, pati na rin si John Ray Marquisuela, Michael D., Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si JJ Sibum, si Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.